kong pinangarap na mayakap si Watchele. Mahal ko siya noon pa man. Kahit na napakalamig ng pakikitungo niya sa akin, siya pa rin ang laman ng isip ko. Isang ngiti lang niya sa akin, nalilimutan ko ang lahat ng sakit. At ngayong yakap ko na siya sa mga braso ko. Ang saya ko. Kahit sandali ko lang nakasama si Chin sa Paris. Yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Marami kaming pinag-usapan. Namasyal kami sa mga kalsada ng Paris. Tumabi siya sa akin. Niyakap ko siya. Pero, hindi nagtagal ang mga sandaling yun. Nagsimula na ang klase niya. Pumapasok siya sa umaga. Tapos nagtatrabaho siya sa isang law firm. Lagi siyang busy. Pag wala na siya, nakaupo lang ako sa bahay, nakatitig sa pader. Alam mo ba, lagi ka namin pinag-uusapan. Ako? Sabi niya gusto ka niya. Talaga? Sabi niya para kang isang Odelia na sumasayaw sa hangin. Odelia? Isang dilaw na bulaklak. Maliit lang, pero matibay at matatag. Nabubuhay mag-isa. Makikita mo kahit saan. Para siyang damo, ganun bang ibig mong sabihin? Ganun nga. Pero kahit saan siya dalhin ng hangin, namumulaklak siya, puno ng buhay. Kung ganun pala, para siyang ipis. Naaalala ko na nag-away kayo ni Ase. Kailan ba yan? Parang parasite ang isang katulad mo. Wala kang magandang nagagawa para sa lipunan natin. Hindi ba umaasa ka lang naman sa iyong papa? Tama ang sabi mo. Inutil kaming lahat. Pag umalis kami ng bahay, alam mo ba para na akong autistic? Nakakulong ako sa sarili kong anino at si Chin ang dahilan kung bakit ako nakalaya. Pero, wala akong masyadong pinagbago. Takot pa rin ako, gaya ng dati. Wala akong silbi sa babaeng minamahal ko. Pasensya na. Bakit ko nga ba ito sinasabi? Yung mga sinabi ko sa'yo, hindi yun alam ng mga kaibigan ko. Siya na ba? Nag-aalala siya para sa'yo. Pumasok ka na. Paano ka? Dito na ako magpapaumaga. Pero Lay, Kaya kong mag-isa. kung ganun, papasok na ako sa loob. Sansay. Salamat. Wala yon. Saan ka ba pumunta? Bakit kising kayong lahat? Saan ka ba galing? Ako? Hindi ako makatulog kaya naisip kong maglakad-lakad sa labas. Sinabi ko na wala kang dapat ipag-alala. Alam mo bang ginawa nitong boyfriend mo? Biglang nagsisigaw. Si Sunshine nawawala! Akala niya nalunod ka na daw sa dagat. Oh. Tumahimik ka na! Maaga pa tayong gigising bukas. Matulog ka na. Ikaw rin, matulog ka na. Daming sir. Nakakahiya sa'yo. Dapat ka talagang mahiya. Bakit ka ba lumabas? Sa susunod, mag-iiwan ka ng note. Tulog ka na. Pero ang totoo,
Nagsinungaling ako. Magkasama kami ni Watchley sa tabing dagat. Hindi ko siya maiwan doon. Pasensya ka na. Lay! Oh! Yun! Akin! Akin! Oh! Uy, may nangyari ba sa inyo ni Watsile? Ang totoo, wala nangyari sa amin ni Watchley. Nagbibiro ka ba? Wala talaga. Nasa labas lang siya buong gabi. Yeah! Woo! Lay! Nalaglag to! Cellphone? Lay! Ah, nagkwentuhan kasi kami kagabi ni Shansai. Naiwan niya yan. Pakibigay na lang. Oh, bola niyo. Saan ka ba galing? Ako? Hindi ako makatulog kaya naisip kong maglakad-lakad sa labas. Oh! Ase! Hindi ko sinasadya! Bakit asa? May problema ba? May nangyari ba sa inyo? Ano sabi mo? Okay ka lang? Ano, maglalaro pa ba? Masyado ba masakit? Ayoko na. Kayo na lang maglaro. Papasok na ako. Bakit ba? Ako nang bahala. Ang lakas ng tiro mo. Cellphone mo. Lagot. Hindi ko alam kung saan ko naiwan yun. Naiwala ko yata. Wala naman sa kwarto. Wala sa bulsa ko. Hindi niya dapat malaman na magkasama kami ni Watchley kagabi. Naiwan ko sa kwarto natin. Sanchay! Sanchay! Shinga! Sanchay, Shinga! Paano mo nalaman nandito kami? hindi kita makita, kaya nagtanong-tanong ako. Sabi nila, nandito raw kayo ni Damingze, nagbabakasyon. Kaya nalaman ko, bakit hindi niyo ako sinabihan? Biglaan kasi yung pag-alis namin. Buti na lang matalino ako. Doon ako nagtanong sa bahay ni na Damingze. Nakakuha na ako ng kwarto malapit sa inyo. Hoy, Payatot. Bakit nandito ka? Dinidalaw ko siya. Hindi pala. Teka, may papakita ko sa inyo. Si Chin, nabasa ko dito. Ang sabi dyan, magpapakasal na raw si Chin sa isang mayaman at sikat na French. Tabi nga! Aray! Nabigla si Teng Tang Ching sa hindi inaasahang marriage proposal. Pero sa huli, tinanggap din niya ang proposal ng boyfriend na Pranses. Kakasal sila bago matapos ang taon. Dito pwede. Lay, alam mo na ba ang tungkol dito? Oo, alam ko. Narinig ko na yung balitang yan na nandun ako sa Paris. At baliwala lang sa'yo? Oo naman. Bahagi na siya ng nakaraan. Kaya pala napakalaki ng pinagbago niya. Umuwi siya rito para malimutan ng lugar na yon. Laro na tayo.
Okay lang ako. Pumasok ka na. Sabi nang okay lang ako. Umalis ka na. Umiiyak ka ba? Huwag kang umiyak. Sinabi ko nang okay lang ako, di ba? Iwan mo na ako. Pinipilit ko na kalimutan ka. Pero hindi ko talaga magawa. Ikaw ang lagi kong iniisip. Bakit hindi ka masaya ngayon? Hindi bale. Yakapin mo lang ako. Wala akong pakialam kung madurog ang buto ko. Hindi ko pipigilan ang sarili ko. Wala na akong pakialam. Paano kung katapusan na ng mundo? Hindi ko na mayayakap ulit si Watchley. Kasi, Naintindihan ko na ngayon. Dawing sir. What's silly? Dawing sir, sandali! Gusto ko magpaliwanag. Wala kang dapat ipaliwanag. Nakita ko lahat. Alam mo, gustong-gusto kita. Ginawa kong lahat para sa'yo. At ikaw? Gaya ng dati, sinaktan mo ulit ang damdamin ko. Patawarin mo ako. Gusto Huwag mo akong hawakan! Isipin mo walang nangyari sa atin. Ang mabuti pa, huwag mo na akong kakausapin kahit kailan. Patawad ang minsan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Alam mo, gustong-gusto kita. Gustong-gusto. Naniniwala ako sa'yo na hindi mo ginawa yan.
naniniwala ako sa'yo na hindi mo ginawa yun. Nakita mo ba siya? Wala siya. Umuwi na siguro mag-isa. Paano na yan? Nanginginig ka. Oo. Ewan ko kung bakit. Nandito na ako. Sanchay! Nandito ka na pala! Naku! Nararamdaman ko sa katawan mo ang init ng sikat ng araw at ang gaspang ng buhangin. Siguro napakaganda ng Okinawa. Sana magpakasal agad kayo ni Master Damings para makapunta na rin ako sa Okinawa. Ang sarap siguro maging biyanan niya. Sanchay! Inaaya ka na ba magpakasal ni Master Damings Ano? Nagsiping na ba kayong dalawa? May nangyari na bang maganda? Ang ibig ko sabihin yung mas matindi pa sa paghahalikan? O baka naman siya lang kayo sa tabing dagat? At... Patawad, binigo ko kayo. Yung mga sinabi nyo, hindi na yun mangyayari. Pagod po ako. Gusto ko na magpahinga. Sina Lei at Sanchay? Imposible yun. Alam naman nating si Chin ang mahal ni Lei. Pero ang sabi sa magazine na dala ni Xinghe, magpapakasal na si Chin sa isang mayamang Pranses. Kaya pala ang laki ng pinagbago ni Lei pagkagaling ng France. Dapat alam mo ang tungkol doon. Huwag mo ako sisihin, okay? Ang pinag-uusapan natin si Lei at... Tumahimik na nga kayo. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo na sila babanggitin. Azek, kalokohan naman yan. Hindi solusyon sa problema ang pag-iwas sa kanila. Pagpasok natin sa eskwelahan, makikita natin sila... Sabi na Lei at- tama na! Ano? Ano ba? Sir, huminahon ka lang. Para tayong magkakapatid, huwag tayong mag-away. Tama kayo. Hindi tayo dapat mag-away. Pero, hindi ko mapapatawad ang ginawa ni Wansilay.
Magsalita ka naman. Le, sa tingin ko Tama dapat... na. Mula ngayon, hindi na kita kaibigan. Nagawa mo akong traitor rin. At dahil dyan, hindi ka nakabilang sa F4. Asi, sandali lang! Uwi na ako! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Yan ang kausapin nyo! Nakukonsensya ako sa ginawa ko kay Dao Mingzi. Sinaktan ko siya. Dapat akong humingi ng tawad. Alam niyo ba kung nasan si Dao Mingzi? At bakit mo pa siya hinahanap? Gusto kong... Kung magsasorry ka sa kanya, huwag ka na mag-abala. Nalimutan mo na ba ang motto niya? Kung makukuha sa sorry ang lahat, hindi na kailangan pa ng parak. Isa pa, huli na rin naman ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kaibigan ni Asi si Lei. Kaya wala ng F4. Hindi totoo yan. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko akalaing ang katulad mo lang ang bubuwag sa sama ng F4. Halika na, Shimen. Malas yan. Tinanggal si Watchelay sa F4. Ako ang dahilan kung bakit siya natanggal. Pero, hindi ko naman sinasadya yun. Anong gagawin ko? Hi. Gusto mo? Salamat. Sorry sa nangyari. Balita ko tinanggal ka na sa F4. Kasalanan ko ang lahat. Bakit ka magsasorry? Dahil pinuntahan kita dun sa tabing dagat. Hinalikan kita dahil gusto ko. Hindi mo kasalanan yun. Pahiram nga ng notebook mo. Ah, Ganito ang mukha ni Ase. Siguro, ganito na itsura niya ngayon. ang pangit ng drawing mo. Akin na nga ako magdodrawing sa kanya. Makapal ang kilay niya, kaya lagi siyang mukhang galit. At ang mata niya, parang sa isda. At parang pineapple ang buhok niya. Ngayon ko lang nakita na nagkakaganyan siya. Talagang
Talaga kayang may problema siya sa pag-ibig? Hayan, nagbabasag na naman siya. Anong dapat natin gawin? Kanina ka pa ba? Hindi naman, kararating ko lang. O nga pala, saan tayo pupunta? May naisip ka na ba? Wala pa. Ikaw? Wala rin akong alam. Maglakad-lakad na lang muna tayo dyan. Hmm. Napakagwapo talaga ni Watchelay. Pero sa totoo lang, gwapo rin naman si Dao Mingze ah. Nakakatawa nga lang yung pineapple hairstyle niya. Bakit ko ba siya iniisip? Dapat kalimutan ko na siya. Kasama ko ngayon si Watchelay. Tama na nga. Anong problema? Masakit ang ulo mo? Hindi naman. Ah, akala ko. Tayo na. Kanina pa siya hindi nagsasalita. Ang tahimik naman niya. Sansay. Ngayon ko lang talaga naranasang makipag-date sa isang babae. Baka naiinip ka na sa akin. Pagpasensyahan mo ako. Watchelay. Huwag nang wasile. Masyadong formal yon. Lay na lang. Lay. Lay. Teka, banggitin mo lang pag may sasabihin ka. Sorry po. Ano ba? Sorry Tumingin po. ka sa dinadaanan mo. Sorry. Hindi ganitong mangyayari kung si Dao Mingze ang kasama ko. Bilisan mo naman ang lakad para kang pagong dyan. Nakakahiya ka. Mawa ka sa kamay ko. Ayokong humawak sa kamay mo. Baka ako magkaroon ng ketong. Ako na nga ito nagmamagandang loob. Ano bang gusto mong mangyari? Sama bang pakiramdam mo? Anong problema? Bakit hindi ko siya makalimutan? Bakit si Dao Mingze pa rin ang laman ng isip ko? Ito ang unang date namin ni Watchelay. Bakit ako ganito? Sorry ah. Nakakabingi na ang katahimikan. Kailangan ko nang magsalita. Biglang nagbagong panahon, no? Mukhang ulan pa yata. Mhm. Nagsasaranggola sila kahit makulimlim. Mas magandang magsaranggola pag panahon ng tag-ulan. Gusto mo bang subukan? O, sige. Ang galing naman! Ngayon ko lang naranasan magpalipad ng saranggola. Masaya ka ba? Oo, masayang masaya. Noon pa man natutuwa na ako sa saranggola. Ang ganda, hindi ba? Pag nagsasaranggola ka, parang minamasdan mo ang taong minamahal mo na nasa malayong lugar. Kahit napakalayo niya, alam mong laging may pag-asa. Dahil hawak mo ang pising nag-uugnay sa inyo. Hanggat hindi napuputol ang pising yan, may pag-asa ka pa. Parang si Chin, ang saranggolang yan. Kahit na malayo siya sa iyong paningin,
may PC pa rin sa puso mo na laging nag-uugnay sa inyong dalawa. Alam kong ayaw mong pag-usapan natin si Chin, pero alam ko rin na kahit anong mangyari, meron pa rin siyang lugar sa puso mo. Hello? Ano? Nandyan na siya? Sige, sasalubungin ko. Miss, maligayang pagdating po, miss. Siguradong pagod na pagod kayo. Hindi ka talaga marunong dumiskarte. Nakiusap ka na umuwi ako rito kaagad. Hindi mo ba alam na sinira ng tawag mo ang buong schedule ko? Sino ba talaga ang miss dito? Ikaw o ako? Ikaw ba ang nagbibigay ng utos o ako na amo mo? Wala na bang batas sa bahay na ito? Pasensya na po, miss. Hindi na po mauulit. Miss, gusto ko lang pong malaman ninyo yon. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin. Nag-aalala na ako sa kapatid ninyo. Sige, tumahimik ka na. Nasabi mo na yan sa akin sa telepono. Iniwan siya ng babae. Problema ba yon? Hindi po, miss. Ganito po yon. Ang babaeng yun ang first love ni Asi. At sa nakikita ko, umibig talaga sa... ayoko pong masira ang buhay niya. Sira ulo talaga yan si Asi. Tama po ang sinabi niyo, nababaliw na siya. Sinubukan po namin siyang kausapin pero ayaw niya kaming pakinggan. Nagpapakalasing siya at pagkatapos, magwawala siya. At ang masama pa nito, 1,000 crystal glass na po nababasag niya. Pag hindi po siya tumigil, baka yung mga antique face naman ang mabasag niya. Narinig niyo, nagbabasag na naman siya. Miss, nakikiusap ako, kausapin niyo siya. Hayaan mo siyang magbasag doon. Ewan ko ba kung bakit may sira ulo sa pamilya namin. Ihanda mo ang pampaligo na may essential oil. At tawagin mo ang beautician ko. Kailangan ko ng spa. Para ma-relax. At ibigay mo sa kanya yung crystal glass na galing France para basagin niya. Opo, miss. Ibibigay ko sa kanya kaagad. Narinig niyo? Nagbabasag na naman siya. Miss, nakikiusap ako. Kausapin niyo siya. Hayaan mo siyang magbasag doon. Ewan ko ba kung bakit may sira ulo sa pamilya namin. Ihanda mo ang pampaligo na may essential oil. At tawagin mo ang beautician ko. Kailangan ko ng spa. Para ma-relax. At ibigay mo sa kanya yung crystal glass na galing France para basagin niya. Bumangon ka! Sira ulo ka talaga! Magpapakalasing ka at magwawala! Sinisira mo ang pangalan ng pamilya natin! Hindi ko na alam kung bakit naging kapatid pa kita! Lumaban ka! Lumaban ka! Kailan ka ba dumating? Kaninang umaga lang. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na! Hindi ako makatulog dahil sa jet lag. Bakit bumalik ka pa rito? Malalaman mo bukas. Sakay na. Sino? Ako ba? Oo, ikaw nga. Pero hindi kita kilala. Baka nagkakamali ka lang. Ikaw si Shantai? Oo, pero may pasok ako sa eskwela. Sira na ang schedule ko kaya sumama ka sa akin. Teka! Teka! Sandali lang! Saan ba talaga tayo pupunta? Teka, excuse me, miss. Saan mo ba talaga ako balak dalhin?
sandali. Bakit mo ako dinala sa bahay na to? Papasok na ako. Sasama ka sa akin! Ayoko sabi! Alam ko ito! Sino ka ba talaga? Maupo ka. Sino ka ba talaga? Ako ang kapatid ni Dao Mingse. Hi. Anong nangyayari dito? Ikaw? Bakit narito ka? Pagkatapos mo kong traidorin, magpapakita ka pa? Gusto mo ba ako talagang paglaruan? Kasi! Bakit mo siya sinasaktan? Hindi ka marunong gumalang sa babae. Isa pa, ako ang nag-imbita sa kanya. Halika, pabayaan mo nga yan. Red wine galing France, dala ko. Sana magustuhan mo. Kailangan makaalis na ako rito. Nakakapagtaka ang kilos niya. Nakalak po ang kwarto ni Master Dao Mingse. Pabayaan mo siya. Magulo talaga ang isip nun. Shansai, hayaan mo siya. Uminom ka na lang. Sige. Salamat. Totoo pala, kapag umiinom ka ng alak, malilimutan mo ang lahat ng mga problema mo. May problema ka ba? Naiinis ako, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Huwag mong sabihin yan. Inom tayo. Cheers. Nakagawa ko ng isang bagay na walang kapatawaran. Kaya natural lang naman na magalit si Dao Mingze. Hindi nila alam pero ang totoo, hindi magandang nangyayari sa amin ni Watsile. Bumalik ako para tulungan kayo sa inyong problema. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko na hindi natuturuan ang puso. Hindi kita pipilitin na gawin ang ayaw mo. Siguro dapat mo malaman ng ilang bagay. Laging wala ang mga magulang namin. Kami lang ni Ase ang lumaking magkasama. Alam ng lahat ng tao na napakayaman namin. At yun ang dahilan kung bakit walang kaibigan si Ase. Bago niya nakilala sina si Men, Watsile at Meitsu, wala talaga siyang kaibigan. Medyo may kayabangan siya. Kaya maraming may ayaw sa kanya. Sa palagay ko, sa akin niya natutunan ang pagiging matapang at matatag. Ang prinsipyo ko kasi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Totoo, madalas ko siya saktan, pero mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kaya nga lang, malaman kong magkahiwalay kayo. Pero, isa lang ang pinagdarasal ko. Huwag mong iwan si Ase. Ma'am, ayaw raw po niyang bumaba. Alam ko. Sabihin mo sa driver ihanda ang kotse. Opo. Ipapahatid na lang kita sa bahay mo. Ase. Umuwi si Sansay kagabi. Sir, ang pagkain niyo. Wala akong pakialam. Kamusta na kayo ni na si Men, Meitsu at Lei? Huwag mo nga babanggitin si Lei. Bakit? Nag-away ba kayo? Ang F4 ang successor ng 4 na pamilya. Dapat matuto kayo magkasundo. Cheche, hindi nakasali si Lei sa F4. At ayoko na siya makita.
nakahanap ng katapat si Ase. Sinong isang yon? Shinghe? Sanchay! Huwag mong babanggitin sa harap kong pangalang yan. O Shinghe, makinig ka sa akin. Mula ngayon, miyembro ka na ng F4. Kaya huwag mo kaming ipapahiya. Maliwanag ba yun? Sumagot ka nga! Oo, hindi ko kayo papahiya. Miyembro na ako ng F4. Mukha na ba akong hat? Dito ka lang sa likod. Makinig kayo lahat. Mula ngayon, hindi na miyembro ng F4 si Lei. Si Shinghe ang pumalit. Ang sino mang babangga sa kanya, pababagsakin ko. Narinig nyo? Hindi pwede yun. Bakit si Shinghe ang pumalit kay Watsile? Hindi naman yata yun tama. Paano ito? Kasalanan ko ang lahat. Sanchay, sabihin mo nga sa akin na nangyayari. Bakit bigla na lang ako naging F4? Ginagalang na ako ngayon ng lahat ng tao. Natupad na ang panaginip ko kagabi. Ang saya ko! Shinghe, at bakit ka naman masaya sa nangyari? Ngayong F4 na ako, hindi na nila ako paglalaroan. Shinghe, nalimutan ko palang sabihin. Ano yun? Huwag mo na silang kakausapin. Pero bakit? Kaibigan ko si Sanchay. 1 linggo na lang. At makikick out na sina Sanchay at Lei. Makikikout kami? Gagawin kong lahat. Mapaalis lang kayo rito. Ase, nagbibiro ka ba? Paano na si Lei? Tumahimik kayo. Akong masusunod. Sandali lang, talaga ba ipapakikout mo sila? Sandali lang! Sinabi ng sandali lang! Ano karapatan mong paalisin kami? Daomingse, kahit man lang para sa akin, huwag mo na silang paalisin. Tumahimik ka nga! Dawing sir! Wala kang karapatang paalisin kami rito! May karapatan siya. Malakas ang impluensya ng pamilya ni Dao Mingse sa eskwelahang ito. Teka, hindi naman yata tama. Napaalisin mo sila sa eskwelahan. Huwag kang magmarunong. Wala kang pakialam sa gusto kong gawin. Tama siya dun. Dati pinapahirapan natin ang isang tao para mag-drop out. Pero hindi natin sila pinipilit na mag-drop out. Dahil hindi tama na gawin yun na F4. Oo nga, Azi. Mag-isip ka muna. Paano naman si Lei? Naging kaibigan din natin siya. Si Lei ang hindi ko mapapatawad. Sa tingin mo ba mahal niya si Sanchay? Bakit, hindi ba? Hanggang ngayon si Chin pa rin ang mahal niya. At dahil wala na si Chin, naghahanap siya na ipapalit. Para malimutan si Chin. Ase, Bayatot, bakit malungkot ka? May problema? Namumutla ka yata. Totoo ba? Totoo ba na may relasyon sina Sanchay at Wasilei? Bagal pumikap. hindi natin siya makukumbinsi. Iwan na lang natin siyang mag-isa. Halika na nga! Sa nangyaring ito, isa lang ang na-realize ko. Mahal talaga ni Aziz si Sanchay. Hanga ako sa kanya. Dahil ako, hindi ko kaya magseryoso sa isang babae. Huh? Ikaw pa. Lahat ng naging babae mo, pinagsasawaan mo lang. Pero, nakakahiya ang maging sitwasyon ni Lei. Paano kung makikout nga siya sa Ingte? Payatot! Teka, nasaan na siya? Akala ko kasunod ko siya. Pabayaan mo na yun. Sa pa, hindi naman talaga siya kasali sa F4. Gusto kong malaman kung anong nangyari. Magtapat ka sa akin. Alam mo
ba? Ang ano? Si Shansai makikick-out na raw sa school natin. Talaga? At balita ko, si Dao Mingzi ang nag-request sa principal. Tuluyan ang mawawala. Lahat ng middle class dito sa school natin. Yes! Gaganda na ang paligid dahil wala nang mahirap na masakit sa paningin. Oo nga. Matutupad na rin yata ang pinagdarasal ko. Diyos ko, paalisin nyo na ang mahihirap para puro mayaman na ang mga classmates natin. At ang Shansai na yan, hindi na niya maaagaw ang pansin ng crush natin ng mga F4. Halika na. O sige. Samahan mo ako mag-shopping mamaya, sige, sige. ha? May bibilin din ako. Di ba? Yun si... Siya nga! Hindi ba siya yung pinakasikat na estudyante sa 16th graduating class? Si Tommy Chong! Anong ginagawa niya dito? Di ba sa Amerika na siya nakatira? Teka, tingnan mo kung sino kasama niya. Di ba yun si... Sunshine! Ba't ba malapit siya sa mayayaman? Kakainis! Narinig mo ako. Gusto mong i-expel ko sina Wachile at Sanchay? Ganun nga. At kaya mo yung gawin. Pero pati ba si Wachile? Ang papa niya ay miyembro ng school committee natin. Basta gusto ko silang mawala. Kung hindi sila alis dito, ikaw na lang. Ababa, wag mo naman akong aalisin. May paraan. Bakit narito ka? Bakit mo ako tinatanong? Hindi ko akalain na magagawa mong patalsikin sina Wachele at Sanchay. Paano mo nalaman? Hindi akong nagsabi. Si Payatot. Ang daldal mo talaga. Pasensya na. Nakakatakot ang kapatid mo. Mas nakakatakot sa'yo. Principal, kalimutan niyo na ang sinabi niya. Sis, huwag kang makialam dito. Sundin mo ang gusto ko. Pag sinunod mo siya, lagot ka sa akin. Paalisin mo sila rito. Subukan mong sundin siya. susundin mo. Hindi mo sila pwede Paalisin paalisin. mo sila rito. Tama na. Magda-drop out na lang ako. Ngayon masaya ka na? Shansai, ano ka ba? Paano pag nalaman ng mama mo? Shinghe, huwag kang makialam dito. Sige. Sa simula pa lang, isa ng malaking pagkakamali ang pag-aaral ko dito. Pag umalis ako, wala na kayong problema. Kaya aalis na ako. Hindi ako papayag na mag-drop out ka. Ako na lang ang aalis. Nagsimula ang gulo dahil sa akin. Ako ang dapat umalis. Aalis din ako pag pinaalis nyo sila. Tumahimik ka, wala silang pakialam kung umalis ka. Aray! Sir, pag pina-expel mo si Lay, magda-drop out na ako. Nagsasawa na ako. Bakit ganito na ang F4? Ang pagkakaibigan natin. Hindi ba yun ang mas mahalaga sa lahat? Mitsuo, kakalabanin mo rin ba ako? Tumahimik na kayong lahat. Naiinis ako dahil nag-aaway kayong apat. Huwag kayong mag-alala. May naisip ako para maayos ito. Sis, anong naisip mong paraan? Sa ancient Greece, para maayos ang mga gulo at pag-aaway, dinadaan nila sa palakasan kaya nagkaroon ng Olympics. Kaya ngayon, ganun din ang gagawin natin. 3 sa isang team. Ang sino mang matalo, sila ang makikick out sa school. Wala nang urungan. At bakit mo naman naisip ang ganung paraan? Ano naman ang gusto mo? Panoorin ko kayo habang nagsasaksakan. Ito na ang pinakapatas na paraan. 3-on-3, walang urungan. 3-on-3? Ano bang klaseng laro yan? Basketball. Huwag mong sabihin hindi ka marunong nun. Payag ako. Daanin natin sa basketball. Kung sinong matalo, sila ang makikick out sa school. Teka, sandali lang. Kung 3-on-3, ibig sabihin, ako, si Wachele, at si Shinghe? Sis, gusto mo ba talaga kaming tulungan?